Ang gabi sa Sitio San Roque noong 2020 ay hindi katulad ng mga ordinaryong gabi. Sa gitna ng pandemya, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay nakabibingi, tila isang kumunoy na humihigop sa anumang bakas ng buhay. Ang bawat checkpoint ay tila mga tarangkahan patungo sa kabilang mundo. At ang mga curfew ay nagsilbing proteksyon hindi laban sa virus, kundi laban sa mga bagay na matagal nang naghihintay sa dilim. Tawagin ninyo na lamang akong Gabriel, 10 taon ang edad ko noon. Ang amoy ng gabi ay laging sariwa sa aking alaala, amoy ng lupang basa na hinaluan ng malansang halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi na nalaglag sa sementeryo sa di kalayuan. Ang hangin ay tila may sariling hininga, malamig, mabigat, at sumisipol sa pagitan ng mga kawayanan na parang 1,000 nagbubulungan. Bisperas noon ng Todos los Santos, ang mga aso sa San Roque ay nagsimulang mag-alulong bago pa man lumubog ang araw. Hindi ito ang karaniwang tahol sa estranghero. Ito ay ang mahaba, malungkot at nangangatog na alulong. Ang tunog na ginagawa nila kapag ang kanilang mga balintataw ay nakakakita ng mga aninong walang katawan. Trick or treat lang, Gab, kahit sa mga kapitbahay lang natin. Pilit ni Miggy, ang kababata kong laging puno ng lakas ng loob na madalas ay nagmumula sa kawalan ng isip. Sa ilalim ng malabong liwanag ng aming mumurahing flashlight, nilakad namin ang eskinita. Ang bawat kalasing ng aming plastik na basket ay tila isang kampana na tumatawag sa atensyon ng kadiliman. Pagdating namin sa tapat ng bahay ng mga De La Cruz, tumigil ang hangin. Ang bahay na ito ay isang guho ng nakaraan, gawa sa bato at kahoy na nilamon na ng anay at lumot. Ayon sa matatanda, noong pangtaong 1800s ang pundasyon nito, itinayo sa ibabaw ng lupang pinagbuwisan ng buhay ng mga pinugutan noong panahon ng himagsikan. Sa gilid nito ay ang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga daliring kumakapit sa pader, unti-unting dinudurog ang semento. Sa ibabaw ng tumpok ng tuyong dahon, nakapatong ang isang ulo ng tao. Hindi ito katulad ng mga plastik na dekorasyon na nakasabit sa ibang bahay. Ang balat nito ay kulay abo, tilalanta at nabubulok na parchment. Ang mga ugat sa leeg nito ay nakalawit, itim at tuyo, tila mga uod na tumigas sa lamig. Doon ko ito nakita, ang pugot na ulo. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga mata. Hindi sila nakapikit. Sila ay nagniningas, isang pulang parang baga ng uling na hinipan sa pinakamadilim na sulok ng impyerno. Naramdaman ko ang isang matalas na hapdi sa aking noo. Tila ba ang tingin ng ulong yon ay isang karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang bibig nito ay bahagyang nakabukas at mula rito ay lumabas ang isang mahinang singasing, isang tunog na parang hanging lumalabas sa isang butas na gulong. Miggy, ang tanging naibulalas ko. Ngunit si Miggy ay abala sa pagpulot ng mga candy sa kalsada. Hindi niya nakikita ang nakikita ko. Biglang gumalaw ang mga labi ng pugot na ulo. Binanggit nito ang isang pangalan, Gabriel. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip ang kaibigan ko. Tumakbo ako hanggang sa ang aking baga ay parang sasabog na sa hapdi. Pagdating sa bahay, nanginginig akong nagtago sa ilalim ng makapal na kumot. Nang dumating si Mama, ang sumbong ko ay nauwi sa higbi. May pugot na ulo doon sa balete. Pula ang mata, Ma. Tinawag ako. Ngunit ang mukha ni Mama ay tila isang maskara ng bato. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Guni-guni mo lang yan, Gabriel. Napakaraming dekorasyon sa labas. Matulog ka na. Akala ko ay ligtas na ako sa ilalim ng kumot. Ngunit makalipas ang ilang minuto, hinila ako ni Mama. Bumangon ka. May namatay na kamag-anak sa kabilang baryo. Kailangan nating makiramay. Wala akong nagawa. Sa gitna ng gabi, nilakad namin ang highway ng San Roque. Walang mga ilaw sa kalsada dahil sa pandemya. Ang buwan ay isang madilaw na mata na paminsan-minsan ay tinatakpan ng itim na ulap. Kasama namin ang ilang kaibigan ng pamilya, ngunit walang sino man ang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang kalasgas ng aming mga tsinelas sa aspalto. Habang naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking likuran. Iyong pakiramdam na may humihinga sa iyong batok. Lumingon ako ng bahagya. Sa likuran ng aming grupo,
may isang aninong puti na lumulutang. Wala itong mukha, wala itong mga paa. Ang puting tela na bumabalot dito ay punit-punit at tila basang-basa ng dugo na kulay itim sa ilalim ng buwan. Ito ay hindi naglalakad. Ito ay sumasabay sa amin, tila isang saranggola na nakatali sa aking anino. Ngunit ang mas nakakatakot, ang aninong ito ay may hawak na basket. At sa loob ng basket na iyon, may gumagalaw na bilog na bagay. May sumusunod sa atin, bulong ko. Hindi lumingon si Mama. Huwag kang lilingon, Gabriel, maglakad ka lang. Ang boses niya ay hindi tunog ng aking ina. Ito ay malamig, tila galing sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Bumalik ako sa bahay ng mga De La Cruz. Gusto kong patunayan na mali ako. Pagdating ko sa puno ng balete, wala ang pugot na ulo. Pero sa mismong pwesto kung saan ito nakapatong, may isang perpektong bilog na paso sa lupa. Ang lupa ay itim, tila tinupok ng isang apoy na hindi nagmula sa kahoy. Sa gitna ng pasong iyon, may nakabaon na isang lumang barya, isang real mula noong 1800s. Nang pulutin ko ang barya, narinig ko ang isang mahinang kalantog sa likod ng pader. Sumilip ako sa siwang ng abandonadong bahay. Doon nakita ko si Miggy. Nakaupo siya sa dilim, nakatalikod sa akin. "Miggy, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo kagabi." Tawag ko. Hindi siya sumagot, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay maputla at sa kanyang mga kamay hawak niya ang isang lumang gunting. "Gab, ang ganda ng mga mata mo. Pula rin ba sila sa dilim?" Bumagsak ang barya mula sa kamay ko. Napansin ko ang isang bagay sa leeg ni Miggy. Isang tahi. Isang sariwang tahi na paikot sa kanyang buong leeg. Tila ba ang kanyang ulo ay sadyang ibinalik lamang matapos tanggalin. Tumakbo ako pauwi, diretso sa kwarto ni Mama. Ngunit nang buksan ko ang pinto, wala si Mama. Ang kwarto ay amoy lupang basa at kandila. Sa ibabaw ng kanyang dresser, may isang lumang journal na may petsang 1821. Binuklat ko ito. Doon ay nakita ko ang isang guhit. Isang lalaking nagngangalang Gabriel De La Cruz. Ang hitsura niya, kamukhang kamukha ko. Sa tabi ng guhit, may nakasulat na sumpa. Ang sino mang makakita sa pugot na ulo sa ilalim ng balete sa gabi ng Todos los Santos ay siyang magiging bagong tagapag-ingat nito. Isang ulo ang mawawala, isang ulo ang kailangang ipalit upang ang pamilya ay manatiling buhay. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. "Gabriel, bakit ka nandyan?" Lumingon ako. Si Mama ay nakatayo sa pinto. Ngunit sa liwanag ng umaga, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kagabi. Ang kanyang anino. Wala itong ulo. Ang ulong nakadugtong sa kanyang balikat ay hindi sa kanya. Ito ay maliit, may suot na laso. Ito ay ang ulo ng aking bunsong kapatid na namatay noong sanggol pa lamang. "Man, ano ito?" Nanginginig kong tanong. Ngumiti si Mama. Noong 2020, Gabriel, hindi lang virus ang pumatay sa mga tao. Ang gutom ang nagtulak sa atin pabalik sa mga lumang paniniwala. Ang pamilya natin ang tagabantay ng pugot na ulo mula pa noong 1800s. Para mabuhay tayo sa gitna ng pandemyang ito, kailangang may mag-alay. Bigla kong naalala ang puting anino sa highway. Hindi iyon multo, iyon ay ako. Ang nakikita ko sa highway ay ang sarili kong katawan na naglalakad ng walang malay, habang ang aking paningin, ang aking malay, ay nakulong sa pugot na ulong nakapatong sa balete. Tumingin ako sa salamin. Wala akong mukha. Ang nakikita ko sa salamin ay ang tumpok ng tuyong dahon sa ilalim ng puno ng balete. Ang aking paningin ay nagniningas sa kulay na pula. Hindi ako ang bata na tumatakbo. Ako ang pugot na ulo. Ang batang Gabriel na kasama ni Mama sa highway ay isang katawang walang laman na hinihintay na lamang itahi ang aking ulo pabalik. Kaya pala hindi naniwala si Mama nang magsumbong ako. Dahil alam niya, dahil siya ang naglagay sa akin doon. Ngayong gabi habang binabasa mo ito, makinig ka ng mabuti. Kapag narinig mo ang tunog ng isang bagay na tumatalbog sa labas ng iyong bintana, huwag kang sisilip. Ang tunog na iyon ay hindi bola. Iyon ay ang pugot na ulong naghahanap ng bagong katawan.
At kung ikaw ay taga San Roque, tandaan mo, ang tradisyon ay hindi natatapos sa kamatayan. Baka sa susunod na undas, ikaw naman ang maupo sa ibabaw ng tumpok ng mga dahon, naghihintay na may batang dumaan at tumitig sa iyong nagniningas na pulang mga mata.